Hey there mga my loves, Pisces! So yun nga mga babes, no, bago natin simulan tong reading ninyo, alam nyo naman, no, na wala tayong gender here. So babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you're all welcome here mga babes. You can flip roles if you want. Yan, na malaya kayong gamitin ng inyong free will at the end of the day. So for today's content, my loves, no, titingnan natin kung ano itong tatlong bagay na kailangan mo, no, at advice na rin, no, mula sa iyong angels and spirit guides right here. So, what are we waiting for? Let's start this one. So, yun nga mga babes, now let's see what do we have here for you, Pisces. Thank you so much, birds and angel guides, Archangel Michael. Marami pong salamat. Tell me, what are the three things right here na kailangan ni Pisces? Ano tong tatlong bagay na kailangan ni Pisces? Spirits and angel guides, please. Pisces. Hi and hello new subscribers! By the way, my name is Yan. Tuloy po kayo. Welcome kayo here. And sa mga pabalik-balik dyan, no, na Piscean at cross-watchers ni Pisces, maraming thank you po sa inyong lahat. So yeah, let's go ahead and check these three things na kailangan mo ngayon, Pisces. So, unang kailangan mo ngayon, Pisces, is this Ten of Air energy. Yan, no? Mukhang meron dito kailangan ka, no? Mukhang kailangan mong mag-recover dito. Kailangan mong makalaya dito. So, there might be some kind of a heavy burden na binibit-bit ka ngayon. Pwedeng meron ditong tao na nag-betrayed sa inyo yung iba with the hourglass right here na matagal na itong nangyari. You know, maybe you are that type of person here, no, na hindi naman sa sensitive ka, no, pero kasi betrayal kasi ito. So, maaaring ikaw ay na-stuck for quite long already here, Pisces, no? Kahit na matagal na itong nangyari, no, para itong ghost, no, that haunts you. Parang others of you, you could be, you know, in your nightmares, no, napapanaginipan nyo pa rin tong bagay na to, no, parang ito yung tatlong bagay na na, na kailangan mo, no, natanggalin, no, yung trauma na yan, no, and kailangan na itong magkaroon ng tuldok or endings right here. Kailangan na kasi magsimula rito ang recovery sa inyo, no. I think now is the right time for you to free yourself, no. Yung iba, binitrade kayo, no, Ten of Swords, this is, you know, that tragic, no, or masakit na nangyari sa buhay ninyo. Kahit na sobrang dekada, isiglo, no, kung gaano pa ito katagal na nangyari, tapos na yon, no, nakikita ko rito na this still affects you, no, and yung iba sa inyo, no, hindi kayo aware na naapektuhan pa rin kayo nito ngayon, no, kahit so, yung iba sobrang tagal na nito. Yung iba naman, mukhang kayo ay nakakaranas nito ngayon or kamakailan lamang, no? And it feels like a torture to you. Yan, no? Nakita ko rito, no, na parang ikaw nakikita mo rin na lagyan na to ng ending, so you could be dealing here with someone right now. For others of you, pwedeng meron kayo ngayong connections, relationships, no? Related to love or other relationships like friendships, no? Or partnerships, no? Work partnerships here, whatever that is, no, parang this is you feel exhausted about this, no, parang nasistress ka, de-depress ka, no, and gusto mo nung fresh air to breathe. So I think you could be thinking here of ending, and that's what I'm picking up, no. Nakita ko rito na yun din yung gusto mo na mangyari. So you are having here a hard time because this is not easy, especially kung nagkaroon ka na ng attachment sa mga connection or sa bagay na yan. But I think, no, ending is something here, no, na pwede mong i-look forward because kapag in-end mo yan, of course, there's a new beginning that will definitely start and you're gonna start and make it happen. So yeah, ang second na bagay rito mga babes na kailangan mo is this Knight of Air energy, okay? Kailangan mo rito ng motivation, ng dedication, no, at yung determinado ka rito, no. At dito hindi lang yun yung dapat mong taglayin. Kailangan mo rin ditong magkaroon ng wise na decision, no. So the Knight of Air energy is an energy here of someone
no, na gagawa ng aksyon, no, patungkol sa desisyon na kanya ritong inisip at pinag-isipang mabuti. So this is you, no, ang kailangan mo ngayon ay makapagdesisyon, no, na i-end yung bagay na yan at gumawa ng panibagong plano sa iyong buhay. Dito sa nagyayelo na to, no, na paligid mo, nakikita ko rito, Pisces, no, na ikaw to, no, na maaring you feel cold right now. Not necessarily cold, but others of you could be in really a cold place. If you're here in the Philippines, maybe you are someone na nasa Baguio or nasa Tagaytay or if you are not in the Philippines, maybe you are in a country, no, pwede nagtatrabaho ka sa country na may winter or snow season, di ba? Or this is you, this large snow is an indication, no, na pwedeng may traumato sa'yo ng hindi maganda. Cold treatment right here, no? So I think you are making this decision to move forward. Red is the color of determination, and this is you very gusto mong i-pursue, no, na makaalis na rito sa nagyayelong lugar na to. Nagyayelong lugar, it's like, you know, yun yung description mo dito sa mga pinagdadaanan mo na to. Finally, you are going to take action right here, no, na i-conquer tong snow mountains na to, no. Mountains nga lang, mga babes, ang hirap na nitong akyatin kasi mataas, diba? You need a lot of strength to do that, no. Paano pa kaya yung mountains na nagyiyelo, no? So, this is a double na parang hardship to you. But now, ang strong mo, no, nakikita ko dito na nagiging wise ka, no, sa paggawa ng desisyon. This is all your thinking, no? This is only your plans right here because you know that hindi mo na kailangan magstay dito sa ganitong klase ng sitwasyon. Okay? Ang kailangan mo ngayon ay gumawa ng isang matalinong desisyon upang makaalis ka, no, sa kinasasadlakan mong nightmare or mahirap na sitwasyon ngayon. No? Ituloy mo yan kasi nakikita ko rito na kahit mahirap yan, push na push kang makaalis or makalayas na dyan. Ikatlong bagay na kailangan mo ay walang iba kundi ang sun. See, ang tumutunaw sa nagyelong lugar or yelo ay walang iba kundi ang init ng araw, no? At hindi mo na itatanong kung hindi mo pa knows ang sun ang pinaka-happiest card in the tarot. This is the happiest energy of all. I'm seeing na magiging success ka. Kailangan mo magtiwala, maging positibo. Yun. Manatili kang positibo dito sa planong ginagawa mo na magkakaroon ito ng magandang resulta at positibong outcome para sa'yo. You need to recognize right here na kung meron kang kailangang i-end, meron ding mga panibago ritong masisimulan ka para sa buhay mo. At tingnan mo ito, no, sinasalubong ka rito ng isang anghel, no, at napapaligiran ka naman naglalakihang sunflowers. Ibig sabihin, the sunflowers right here, ang dami niyan, meron ditong maraming mga bagay na magpapaligaya sa iyo or magdudulot rito, no, na magandang epekto sa buhay mo. So you need to recognize right here, no, kung meron ditong mga bagay na nagpasakit sa iyo or nagpasakit sa iyo, no, or nagpahirap rito, no, ng yung feelings and emotions, no, in the past, meron ding mga bagay na pwede ritong magbalik ng sigla mo, no, or magbigay inspirasyon sa iyo upang magpatuloy sa iyong buhay. Nakita mo yan, no? Matutunaw dito ang yellow. And yes, this is a major arcana, and these are angels and spirit guides right here. They're guiding you to this pathway. So nakikita ko na merong success rito, and as you can see, we have here number 19. Maybe that is somewhat special to you, yan, or maybe this is your birth date, okay, but doesn't have to be. But number 10, 1 plus 9 is 10. 10 is the number of ending, yet new beginning. Meron man ditong kailangan i-end, meron ako nakikita sa'yo rito success sa una man yan. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, no, na mahirap para sa'yo, malalampasan mo yan. Yun ang pangako ng Sun card energy. Success, tagumpay ang nakikita ko sa'yo. Pero, mangyayari lamang ito, no, kung marirecognize mo rito na may kakayahan kang baguhin ang sitwasyon mo. And yes, that's 101%. Meron ka talagang kakayahan, Pisces, no, na baguhin at ikutin rito ang buhay mo nang naayon rito sa iyong kagustuhan. Ang sun, no, ay isang klase ng energy na nangangako sa'yo na kung ikaw ay mananatiling positibo, ano man ang iyong pinagdadaanan,
pinagdadaanan na pagsubok or challenges sa ngayon, ito ay isang indikasyon na meron ditong magandang bukas na naghihintay para sa'yo. Lumuha ka man na halos wala kang mailuha, no? O yung iba, halos i-categorize ito no, na parang sobrang hirap ng pinagdaanan ninyo. Recognize that it is already done and you're moving towards the sun. Yun mga babes, no? And yeah, we have here this 9 of fire energy, Queen of Air. See? I'm seeing you leading your own way. At nasa likuran mo rito, no, ang silhouette, parang silhouette, no? Yung angels and spirit guides rito, na siya rin to. Ayun, no? Yun nandito, no? So, they're guiding you, no? Lalakas yung confidence mo rito. Mas magiging maganda, mas magiging gwapo ka rito. May glow up ako nakikita sa'yo, no? At lahat ng mga pinagdaanan mo rito ay gagawin mong inspirasyon. Nakikita ko rito na mas handa ka, no, there's preparedness right here na mas handa ka na ritong harapin ang anumang mga pagsubok. Kaya to nagyayelong pagsubok na to ng mga pinagdaanan mo ay gatuldok na lang, naggapuwing na lang sa'yo. And we have here this Queen of Air energy. Nakikita ko rito na mas magiging wiser ka, no, sa lahat ng mga na-experience mo. At ang maganda, no, parang ikaw to na alam mo yung dahil darating ka sa punto na matatanggap mo itong sun or yung happiness mo, matatanggap mo yun, yung tunay na happiness mo, no? Parang kayang-kaya mo na lang na parang biruin na rito na parang, ay naku, pagsubok lang yan. Pagsubok, sige dumating pa kayo, kaya ko kayong lahat. Ganun yung nakikita ko sa'yo rito, Pisces. Yun yung tinutumbok ng Queen of Air energy. This is you, no? Na tinatawanan mo na lang rito, no, yung mga darating pang pagsubok kasi nalampasan mo na, no, ang mga pinakamatitinding pagsubok noon. So, ano pa, yung mga pagdadaanan mong susunod, no, is baliwala na lamang sa iyo. So, yan. Diba? So, nakikita ko rito na ang mga pinagdaanan mo na to, no, ay nagdulot rito ng magandang epekto sa'yo at isa itong preparasyon upang ihanda ay yung sarili, no, dahil papunta ka na dun sa kasaganaan, papunta ka na rin dun sa happiness na talagang hinahanap, no, ng iyong puso right here. So yeah, let's ask guidance, advice ng universe for you guys. Advice for Pisces, please. Advice for my Pisces, please. Okay, so let's go ahead and see this advice for you, Pisces. We have here this Queen of Water energy. Yeah, see? Ipagpatuloy mo pa rin, no, na magkaroon rito ng busilak na puso, no? Maging mapagbigay ka pa rin, no? At alam mo yun, no, pag naging mas mapagbigay ka pa rin, no, mas lalo kang bibigyan rito ng dahilan ni universe, no, upang ikaw ay mas maging masagana, no, sa iyong pamumuhay right here, no. At patuloy ka pa rin na makinig daw sa kanila dahil they're guiding you, okay? You do not need to be a psychic here, or you do not need, no, to be an empath or an energy reader like me, okay? You just need to listen here to your intuition. Kasi alam nilang nakikinig ka. Alam nila, no, na alam mo dito na nakakabuti sa'yo kung saan ka man dinadalang pathway ni universe right here, no? And see, 9 of fire again, no? Which is an indication right here, no, that your angels and spirit guides are telling you that they're on your back, protecting you, no? Ginaguide ka nila, no, on your way to that success, no? Pero wag mo alisin rito, sa kabila ng pinagdaanan mo, manatili ka pa ring mabuting tao, no? With the star right here, no, ibibigay nila rito, no, ang katuparan ng iyong kahilingan. Basta ipagpatuloy mo lang ang paniniwala, pananampalataya, no, at gawin mong inspirasyon ang lahat ng mga pinagdaanan mo, no? Ibahagi mo rin sa iba ang kwento mo para magbigay ito ng healing at kagalingan, no, sa sitwasyon, no, na may halos kaparehas ng mga na-experience mo. Ang taray, Pisces, no, napakaganda nitong nakuha nating reading sa inyo. Ano man ang pinagdadaanan mo, no, piliin mo pa rin maging mabuting tao. No? At nakikita ko na ganun kang klase ng individual. Kaya ka bibiyayaan ni universe, no, ng the sun. Hindi yan petiks-petiks ng mga babes dahil ang the sun, ang
maligayang energy no sa balat ng earth, sa balat ng universe. Ibig sabihin, this is a promise that you will genuinely be happy sa pathway na patutunguhan mo. So yeah, these are all the messages I've got right here for you, Pisces. Maraming salamat sa iyong oras at sarang hey, love and light. Annyeong.